Grabe, mga basura, ang dami. Mga short. Tatabi natin, oh. Ayun, oh. Tignan mo yung mga sombrero, mga bago pa, oh. Ang dami, oh. Ay, ang dami. Hello mga kabasura! Grabe mga kabasura, isang truck yung tinapon nilang mga jacket tsaka mga pantalon. Pati na din mga sombrero tsaka iba't ibang klaseng mga damit mga kabasura. Grabe, parang nag-shopping lang yung mga basurero dito sa South Korea. Kanya-kanyang mga pili nga kami sa mga basurang tinapon nila. Ang malupit, puro bago talaga tsaka naka-plastic pa. Dito nga inupisan ng magtapon nung truck kanina. Grabe, punong-puno talaga yung truck niya tapos lahat ng laman na yan itatapon lang niya. Sinabihan ko nga pala yung mga kasama ko dyan na huwag mo muna nilang bubuksan yung mga box. Ang sabi ko kasi sa kanila na kailangan munang umalis ng nagtapon bago namin buksan yung mga box na tinapon niya. Para hindi kami masyadong malata nung nagtapon na excited kami sa mga basurang tinapon niya. Baka kasi malaman nila na wala kaming good manners and right conduct. Dito nga kahit nandyan pa yung nagtatapon talagang di ko na napigilan yung sarili ko. Binuksan ko na kasi gigil na talaga yung dalawa kong kamay. Ayan nga, puro jacket yung mga unang nakita ko mga kabasura. Grabe talaga, ang dami ko na naman regalong bubuksan. Mapapasana all ka na lang talaga. Uy, sana all. Dito nga biglang dumating si Amo. Naku, patay tayo dyan mga kabasura. Pinapadakot na kasi niya tapos pinapalagay niya na sa taas. Ang sabi ko naman sa kanya na wag muna kasi magsha-shopping muna kaming mga tauhan niya. Grabe, ang lakas talaga ng loob ng tatay niyo mga kabasura. Dito pa lang sabi niya basta bilisan niyo kasi madami na magtatapon yan. At ayun na nga, pinagbigyan kami. Mabuti na lang talaga matigas ang ulo ng tatay nyo mga kabasura. Si Amo talaga, alam naman niyang nagsha-shopping pa kami tapos ipapatapon na lang niya. Sayang naman yung mga tinapon nila kasi halos bago pa talaga. Dito nga, tinanong ko siya kung anong size ng jacket niya. Pamimili na lang kita para mabawasan yung init ng ulo mo sa Jiangming. Dito nga, naggagalit-galitan na naman siya. Oo na lang ng oo yung kasama ko dyan kahit hindi naman niya naiintindihan. Halos lahat nga pala ng laman ng mga box na yan ay mga bago pa. Ayan o, puro naka-plastic pa talaga mga kabasura. Heto nga pala yung gustong gusto ko kasi ito yung napakagandang klaseng mga slacks. Jacket tsaka short. Yan o. Mga slacks. Dito talagang nag-iimutok na si Sadyang Nim. Ang sabi niya sa akin, iakyat ko na daw kasi ang dami ng sasakyan sa harapan. Ang sabi ko, sandali na lang kasi papakyawin ko na to. Ayan nga oh, ang dami nga din nilang mga sumbero na tinapon. Ayan nga ang tatay niyo, hakot lang talaga siya ng hakot. Madalang lang kasi talaga yung ganitong pagkakataon. Yung mga kasama nga pala naming Nepal, talagang namimili pa sila ng mga sizes nila. Yung akin kahit maliit o malaki, basta bago pa, kinukuha ko na talaga. Naku, magkano na kaya yung babayaran ko mamaya sa counter? Napasobra na yata yung mga pinamili ko mga kabasura. Siguro matami-dami na sermon ang ibabayad ko mamaya. Nanggigigil na kasi talaga si Sadyang Nim dyan. Gusto niya talagang ipadakot sa akin. Dito nga nakahabol pa yung isa naming kasamang Pinoy. Nakialu-alukay na din siya para meron din daw siyang pagtatrabaho. Yung sinabi kong 5 minutes lang kay Amo, umabot na yata ng 30 minutes. Napakasarap kasi talagang mag-shopping. Hindi mo talaga mapapansin yung oras. Dito nga talagang hindi na kinaya ng powers ko. Umakyat na ako sa kamay ni Voltes 5. Baka kasi masisante na ako kay Amo kapag hindi ko pa dinakot yan. Kanina pa kasi sigaw ng sigaw dyan si Amo kasi ang dami ng sasakyan na naghihintay. Sinisigawan ko na nga yung mga kasama ko dyan na tumabi na sila. Baka kasi sila yung madakot ko sa kamay ni Voltes 5. Kahit labag pa sa kalooban ko, talagang dinakot ko na. Ang dami pa kasi naming mga kahon dyan na hindi nabubuksan. Kaso yung ibang kasama namin talagang hindi maawat. Enjoy na enjoy talaga sila sa pagsha-shopping nila sa basurahan. Habang dinadakot ko nga yung iba dyan, talagang tuloy pa rin sila sa paghahalukay. Naku, mag-ingat-ingat lang talaga kayo kasi baka kayo na'y madadakot ko. Kung kailan naman kasi may nagtapon ng ganito, doon naman nagkasabay-sabay yung mga nagtatapon ng mga basura. Mabuti na lang talented ang tatay nyo. Tinapon ko doon sa bandang likuran para mamaya halukayin ko pa mga kabasura. Grabe talaga oh, puro mga bago pa yan tapos dudurugin lang nila mga kabasura. Grabe, solid kadami. Huh. Ay, naka. Dito nga talagang hindi nagpaawat yung kasama naming Nepal. Umakyat pa talaga siya. Oh. Heto nga pala yung mga tinabi ko sa akin kanina. Mga slacks. Mga bago lahat kinuha ko. Ayan o. Grabe, tiba-tiba na naman tayo. Yun, ang dami doon o. Ayan mga tropa. Pupulot pa. Ayan na nga pala yung mga pinag-aakyat ko kanina oh. Grabe, nakakapanginayang talaga. Itong mga box na yun o, sa taas. Pati doon sa likod, mamaya puntahan natin. Papakita ko sa inyo.
At eto na nga, pinuntuhan ko na sa likuran yung mga tinapon ko kanina. Ipinasobra ko talaga dyan para mahalukay ko pa rin mga kabasura. Nakita nga din pala ako ng kasama namin Chinese dyan. Ang sabi niya sa akin, mautak daw ako kasi dito ko daw sa likuran banda itinapon. Grabe, ang gaganda pa talaga ng mga tinapon nila. Bukas nga pala, meron po pala tayong live. Mamimigay tayo ng isang buong balikbayan box mga kabasura. Kita-kita po tayo sa live ko sa December 3, alas 5 ng hapon dyan sa Pilipinas. Ayan nga po pala yung balikbayan box na pamimigay ko. Isang tao lang po yung mananalo dyan mga kabasura. Naku, napakaswerte po talaga ng mananalo dyan sa balikbayan box na yan. O paano ba yan? Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam mga kabasura!